Hello! How are you? Ayan, Tita It here. Bago ang lahat, I would like to thank you with all from the bottom of my heart, no? Melvin, Rocky, and Vincent sa inyong mga hearts. Salamat na marami. Ang aga-aga. I think, I'm not sure if it's the first time you've watched me, but ngayon ko lang yata kayo nabati. Maraming salamat, ano? And then we have a few watchers right now. Maraming salamat po. It's a Sunday in the Philippines and sobrang aga. Ito, I know. Medyo na late kasi ako. I was supposed to do it much earlier today. Pero marami din po kasing ganap, alam niyo. At dito po kasi sa kinaroroonan namin ay super lamig na, no? Paano ba yun sa Bisaya? Tugnaw or bugnaw? You know? Tapos sa Ilocano is lamiis, no? In Kapampangan, it's marimla. So, it's very cold now and dahil may konti pong yelo na, no? So that means mahirap nang kumilos, no? Kitang-kita nyo naman Tita, it's balot na balot na. So kung may problema po ang ating audio is pakisabi nyo na lang at i-message nyo na lang or comment nyo sa akin. So maraming salamat sa inyo. I would like to also say hi to Between Woods. Social, Between Woods. Parang ano ka ba? May afam ka or may lahi ka? And then we have Lani Raca Peralta. We have Edelberto Santos de Castro, Sir. Leia Pearl. Si Leia Pearl din, no? Yan, nag-confirm siya manonood. Tsaka nakikita ko yan, no? Salamat na marami. Anyway, mag-uumpisa na tayo. I mean, hi kids! Thank you din ha. Habang nagpaparami tayo, pag nakikita ko yung name nyo, babatiin ko kayo. Gid Espiritu, I don't know where you are from, my dear, but hello and thank you for watching tonight. No? Medyo nagbalit ako ng setup ko, no? Yung aking mic. Pinalitan ko kasi medyo hirap tayo doon sa wireless natin. Pero I hope this works out fine. No? Alam nyo kasi po si Tita It's is half is already legally deaf na. So hindi ko talaga naririnig yung sarili ko sometimes and medyo nahihirapan tayo. So I really have to find a better sound or audio, no? Marami sa atin siguro yung nakaka-experience sa gawa ng edad. Marsayer, hello po. Aping Polikit, ay, good morning din sa'yo. Salamat ha. It's a Sunday. Kung nasaan man kayo, Saturday pa lang sa amin ng gabi, it's a Saturday. Sabi nga ng aking pards. At kanina nag-uusap kami, medyo may init ang kanyang ulo sa mga pangyayari at kaganapan. Itutuloy natin, of course, yung balik-taktakan niya. Minus the mura, no? Alam niyo naman si Tita, it's madalang pa sa patak ng ulan. Ako'y nakakapagmura, no? Dahil yan ay limitado lang ang aking budget sa pagmumura. Dory Fabelo Segers. Sana tama yung pronunciation ko. Alam mo naman, mahirap talaga. Medyo may mukhang yayamanin ang inyong apelyido, no? Anyhow, mag-uumpisa tayo ngayon kung saan yung pinakamainit na balita yesterday, no? I think sa akin it's still today because it started in the morning and still starts Saturday evening. It's actually 8:16 p.m. dito kung nasaan ako. Hi Neri, thank you for being here again, my dear. And since hindi pa tapos yung araw namin, hi Emily, good morning. Blessed Sunday din sa'yo. 8:16 p.m. that means patapos na yung araw namin, no? So, kung gusto niyo i-comment kung anong oras at nasaan kayo, para may idea naman ako. At kung hindi pa po kayo nagpa-follow sa ating Eat Abroad, paki-follow naman po. And kung pwede, Emily, pwede pa pakisilip mo, my love, yung YouTube kung umaandar na. May problema talaga tayo sa YouTube. Dapat doon talaga ako dapat gustong mag-live, no? Pero dito ako napapadpad sa Facebook. Not naman na masama siya, no? But I want to have both
platform. Sabi ni Aping, ako ngayon nagbabantay habang nakahiga sa hospital bed si Tamba. Totoo ba yun? Parang hindi naman totoo. Parang nanghihinayang naman ako, no? Parang ano ba yung nagpalabas sila Aping ng fake news alert, 'di ba? At sinabi na hindi daw totoo na si speaker ay na-stroke at siya ay napaka-healthy daw, no? So hindi daw hindi daw totoo 'yan. So sayang, ay sorry, hindi pala. Mabuti naman at maganda ang kanyang kalusugan, ano? Tayo naman ay laging maganda ang ating hangarin sa mga mabubuting tao. Ayan. Pero 'pag hindi ka mabuti, sus Mariosep, ba't di ka pa kunin ni Lord? Anyway. O, 'di ba, Aping? Anyway, actually siya yung pag-uusapan natin, 'no? Mag-uumpisa tayo doon sa, sinabi nga ni, nalaman ko din ito, 'no? Yung aking title, no? Yung first, sila na ba ang first couple, no? Sila na ba ang de facto first couple, no? Dahil alam mo ba yung marami silang ginagawa, ang tutuusin mo dapat first couple lang ang nakakagawa niyan, no? Yung presidente at ang kanyang first lady. Pero ngayon, ako'y nagugulumihanan. Sino ba talaga ang ating pangulo at sino ba ang ating unang ginang? Ayan, no? Pero sila nang bahalang magdesisyon, magsuntukan sila hangga't gusto nila. Pero pag-usapan natin yung nangyari kahapon. Yung kanilang pinasok na naman nilang kasunduan with PhilHealth and the Development Bank of the Philippines. Sino ba ang pumasok dyan sa kasunduan na yan? That would be yung Tingog Party, no? Party ng kanyang asawa, na asawa ni Martin Romualdez na si Yera Romualdez, no? Sa Tingog Party. Ano ba yung summary ng ano na yan, no? Basahin lang natin ng konti. I will provide a visual aid for this para medyo may pag-usapan tayo at habang salamat Emily, it's okay, I'll just fix it, no? Anyway, so eto siya, no? Kung nakikita ninyo at kung naliliitan ba kayo, sana malaki to. So, dito sa post ni Mandy Ledesma, actually this was Shelo Magnos, no? Ito ay litrato. Sana po ay nakikita ninyo habang tayo ay nag-uusap. Ito ay ang pagpirma ng isang Memorandum of Agreement between PhilHealth, Tingog Party List, and the Development Bank of the Philippines. Actually po, pag bubusiksikin nyo yung pinakakontrata nito, no? Siyempre, yun ang una nating titignan. Tutusin nyo, ito lamang ay parang namamagitan lamang ang Tingog sa mga proyektong gusto pang idagdag ng mga LGUs pagdating sa ng health, no? Tutuusin mo, no? Ako, ang unang pumatak sa utak ko, tumatak sa utak ko, trabaho yan ng PhilHealth or Department of Health. No? Trabaho yan. So, ayun na naman si duplication. Sila lang pwede mag-duplicate. Si Office of the Vice President, bawal. Diba? So, yun ang ginagawa po nito, ang layunin ng kanilang Memorandum of Agreement is in case lang po na may gustong idagdag, expand sa services ng PhilHealth, ang local government unit, ay mamamagitan po ang Tingog. Diba? So, let's say, halimbawa, very simple na lang, no? Hi, May Shy. Okay? Halimbawa, gusto nilang, I don't know, magkaroon ng diabetic, hindi. Sabihin na natin, ano ba yun, yung, dialysis. Kunwari, magkakaroon sila ng gano'n na project or something, no? So, there's going to be a financial arrangement between DBP and the local government unit. At ang go-between ay ang Tingog. Diba? Pag binasa nyo yung contract,
pwede naman kasing walang tingog doon. Kumbaga, ito ay memorandum of epal, no? Epal ang tingog para mamagitan siya. Ang pangit kasi sa optics nito, no, mga pamangkin, is that why does the House of Representatives Speaker have to be in between, a go-between? Parang tapos sa partido ng asawa niya, sa party list ng asawa niya. May mga panahon kasi ngayon na talagang malinaw na malinaw. May isang nawawala sa mga politiko natin, especially sa House of Representatives. What is that? Delikadesa. They can no longer decipher what is ethical and not ethical. Basta pinilit nila, sasabihin nila, ay maganda naman yung layunin namin. Hindi naman nila naiisip, ano ba ang itsura nito sa tao? Especially, itong mag-asawang to, no? Hindi naman sa, ang katotohanan is, they're probably the next most powerful couple in the Philippines right now. Tanggap na natin yun. Wala na nga kumukontra, di ba? Hindi na kinakaya ng powers na kontrahin yan. Pero, yun na nga delikadesa ang nawawala. Let me give you a very good example. So, binigyan mo ng pabor yung tingog na maging epal-epalan at gumitna sa ganitong transaksyon, no? And this is between government agencies, Development Bank of the Philippines, at ang PhilHealth. These are government agencies, 'di ba? So, parang actually executive sila eh. Doon ka mamamatay eh. Yung PhilHealth is executive. So, ibig sabihin talaga ang lakas naman ng tingog sa PhilHealth para magkaroon sila ng sarili nilang pathway, no? Kumbaga ito is hindi naman nila kailangan mamagitan, pero para lang merong pathway, mamamagitan sila. Ngayon ang tanong ko, halimbawa, lumapit sa kanila ang akbayan o yung mga grupong alam nating magugulo or walang mabuting ibinibigay sa taong bayan. Ano ngayon ang paliwanag na sasabihin ni Martin Romualdez para hindian ito? Kung ang sarili niyang partido or partido ng asawa niya, ang tingog ay pinagbigyan niya. So, pwede ba siyang humindi dyan? Wala kang kontrol sa ganyang bagay kasi pumagitna ka eh, no? Kapag binasa mo yung kanilang MOA, hindi kailangan ng tingog dyan. Kung yan ang gusto ng PhilHealth, kung yan ang gusto ng DBP, pwede naman nilang gawin yan na walang namamagitan. di ba? So, teka ha. Ngayon, sumagot ang tingog. Pagkatapos binatikos ng sandamakmak ng mga vloggers, sandamakmak ng mga politicians, na mga kritiko, and even doctors, no, who are very aware of what's going on, no. So, ito yung sinagot nila, no. Teka lang, meron na silang sagot kagad. Wait lang. Sana makita ko. Minsan kasi nawawala. Ayun. Okay, wait lang. Ay, nawala nga. Wait lang ha. Give me 1 second. Ayan. Pakita ka naman. Sinagot nila yan eh. Wait ha. Ayan. Kanina kasi nawala. Siguro tinanggal nila, no? Wait lang. Meron yan eh. Let's be patient. Yan. Ito na. Wait. Present. Share screen. Ayan. Okay. Ito yung sagot nila, ha? Sabi nila, it is, ayan ha, galing sa tingog yan. Hindi ko yan gawa-gawa, ha? It is deeply disappointing that malicious accusations have been made in social media regarding the recently signed MOA among the DBP, the Philippine Health Insurance, and Tingog party list without first seeking clarification from our end.
Kapatid, nakita namin yung kontrata. Anong clarification bang kailangan natin? Napakasimple ng kontrata ninyo. The initiative outlined in the MOA is a transparent and straightforward effort to address the long-standing gaps in healthcare infrastructure in rural areas. It facilitates the construction, expansion, construction na naman, tsaka expansion. Sorry for the, cuss word. And upgrading of hospitals and clinics, as well as the acquisition of much-needed medical equipment. Unfortunately, statements misrepresenting this program misled the public and undermine the noble objectives. Diba? So, yun actually yung sinasabi niya, no? DBP will provide LGUs access to the hospital loan program. Kaperahan na naman kasi ito no? Magkano kaya komisyon ng mga hinayupak na to? Strictly adhering to its established rules and regulations. PhilHealth will ensure timely reimbursements to these hospitals. Parang ginarantyan ng DBP yung pagbabayad sa PhilHealth. Teka lang, hindi ba kinuhanan nyo ang PhilHealth na limpak na bilyon? Ibig sabihin, may pera ang PhilHealth. Pero tinangay nyo, mga inayupak kayo. Hindi kailangan malate ang PhilHealth ng pagbabayad. Hindi rin kailangan ng pera ng DBP kasi may pera ang PhilHealth. Hindi nga ba naging issue yan? Hindi mabayad-bayaran. Sinabi is may excess. Yun daw ang naging reason kung bakit nga ibinigay. At kinuha ng gobyerno yung pera kasi may sobra na sinabihan naman ngayon ng Supreme Court. Illegal ang ginawa niyong pagpapalit. May pera ang PhilHealth. Ngayon, ano to? Diba? Pinagloloko niyo ba kami? Diba? So, dalawang issue ko dyan Ano yung issue kong una? Una, bakit kailangan ng middle person? Kung gusto nyong tumulong, PhilHealth o DBP, dumiretso kayo sa LGU. Sa kanila kayo makipag-MOA. Party list ito. Every time na may election, may interest sila. Hindi po ba? So, para maging sanang non-partisan to, lalo na ngayon na nakita nyo naman pumagitna pa ang House of Representatives Speaker na kung saan alam naman natin super ang kapangyarihan niya. So, sino tutupi dyan? Di ba tutupi ang PhilHealth, tutupi ang DBP, kahit siguro ang buong mundo ibibigay yan kay Martin Romualdez ngayon. So, let there be delikadesa naman. No? Sa panahong to, hindi na talaga uso no? Yung ilulusot at ilulusot. Tingnan nyo naman yung statement. No? Again, magbabasa yan siguro hindi nag-iisip na tao, yung ang mundo nila nasa 4 na kwadrado lang ng bahay nila. Pero kapag binasa yan ng mga taong mas nakakaintindi, abay alam nila na pinaglololoko nyo lang kami. Di po ba? So that is what happened with that tingog issue. Yan. Alright. So sabi niya, Neri, kaperahan at bleep na naman yan. Teka lang. Tapos sabi ni Louie, brother Louie. Ay, babae si Louie. Babae ka ba, Louie? Kasi kung makita, pakapalan talaga. Hindi pa, ano pa yung deadma? Alam mo yun, yung patay mali siya. Ewan ko kung saan, alam nyo pa yung salitang yun, no? Yung patay mali siya. Yung dead malice ba? Parang gano'n. Yung hindi mo na, wala na sa kanila, no? Mailusot lang, no? Pero naintindihan niyo yung point ko, di ba? Kung dapat, sa mga panahon na to napakainit ng politika, hindi talaga muna siya dapat. Kung siya, kung ako ang campaign manager niya in the future, hindi ako papasok sa mga brazen na mga ganyang galawan na lalong maiinis yung tao sa akin. Kasi maiinis yung tao sa kanya yan. Imbis na sabihin na natin maganda yung kanilang pakay dyan, no? At sabihin na natin yan ay isang noble na pakay. Ang dating kasi dyan is nakialam na naman siya, nagbigay ng impluwensya
napilitan yung ahensya at parang binraso na naman nila, no? Kahit ano pa yung mga nakabarong-barong pa yung yun na mukhas lang matitinong tao. Sabi ni Vincent, justification na lang ata yan, ma'am. It's para dun sa naunang kinamkam nilang pondo ng PhilHealth. Ayun nga, 'di ba? Kanina nga, alam mo, nakita niyo yung mga post namin, palitan namin ng salita ni Dare to Ask, no? Medyo nafa-frustrate na yung Ali. Ako na din is yung ah, parang wala tayong magawa, no? At nananawagan talaga siya sa mga abogado kung maaari lang no, sa unang pagkakataon ay iakyat na kagad sa korte or sa ombudsman kung ano yung mga nakikita nating mali sa lipunan. Lalo sa galawang pera, kaperahan, no? Yun naman talaga dapat ang mangyari. Pero tatapatin ko kayong lahat. Kahit yung mga matatapang na abogado ngayon, tiklop sila lahat, no? Ito'y tatapatin ko. Tatapatin ko kayo. Yung mga ang gagaling nila academically, explain English ng English na yung mga bunganga talaga na pipilit sa kakadiction nila ng tama. Pero hindi sila pupunta sa Korte Suprema. Hindi sila lalaban, hindi ngayon, no? So, tatapatin ko na kayo, yan ay masakit man na ano at hindi ako defeatist. Hindi ako gano'n, hindi ako madaling actually ako nga yung nagsasabi, "Sige, bakit? Ang problema wala nga ako diyan," 'di ba? Oh, tapos laging sinasabi sa akin, "Kailangan ba ng abogado diyan?" Hindi kailangan ng abogado diyan, pero sino ba yung kakasadin na civilian diyan? 'Di ba? Siyempre halimbawa, yung mga gustong tumulong puwede may prepare mga papeles diyan, mga dokumento. Sino haharap? Kakayanin niyo ba? 'Di ba? Tapos yung mga groups kaya alam mo hindi madalian kahit nga diyan sa impeachment na 'yan kita mo hirap na hirap din sila kahit sila yung mga hinayupak na walang konsensya, naghahanap sila ng kapwa nila walang konsensya, hirap din para pumirma diyan sa impeachment na 'yan. Hindi kasi madali na mag-commit ka 'no, lalo na hindi mo alam ang mga kalaban mo at sila yung mga tipong gumugurgur, 'di ba? Yung mga gumugurgur sila ng pailalim. 'Di ba? So ayun. Anyway, so 'yun, alam niyo na 'yung kwento nung PhilHealth at saka nung Tingog at ng DBP. So masid-masid natin kung tutuluyan nila 'yan. Pero 'yun nga 'no, ako nagtataka din ako sa laki-laki na ng Tingog na 'to. Ngayon ko lang na-realize na para silang government agency extension. Kasi ang laki-laki talaga nila 'no. Tapos yun nga, gaano ka-powerful ang mag-asawang 'to. Teka, papakita ko 'to sa inyo, 'no. Kasi ako'y naano din, nagulat ako, Rappler 'to, kung ano yung sinabi nila, about, this, powerful couple. Ay hindi, ito muna, yung asawa, 'no. Ito, the power of Piedra Romualdez, Lady of the House and wife of the Speaker. 'Pag tinignan mo talaga siya pang first lady. Mm. Kung kay Palaka na lang talaga ito copy niya, first lady naman, 'di ba? Ewan ko lang, hindi naman siguro 'to na ano, nahuhumaling sa Photoshop ano, kasi yung isa minsan ang liit-liit na niya. Tapos minsan sumobra yung palitada ng mukha, parang ako 'di ba, yung palitada yung mukha ko. Pero hindi, yan lang yan, filter lang yan, pero yan na yung mukha ko. O yan. So, tingnan niyo sabi dito, House de facto First Lady. Ako de facto na Prime Minister First Lady de facto. Yan na yung feeling ko kasi feeling ko mayroon tayong Prime Minister. Kasi feeling ko ceremonial na yung pangulo natin. Kasi lahat na lang yata ng in-order niya, binaypass nito. O kaya ito yung umorder at tameme lang yung isa, no? So, kakatuwang pangyayari 'to. Kumbaga nagkaroon tayo ng parliamentary form of government right under our very noses. Hindi natin nalaman, no? At bilang mga mababait na Pilipino, sige lang, yan, kaya natin tiisin yan. House de facto First Lady Yeda Romualdez handles the chamber's internal budget worth billions of pesos and heads foundations that allow her to establish deep relationships with female lawmakers. Doon na lang ako. Pero ganyan,
ang paningin ng Rappler sa kanila. 'Di ba, sa kanya. So, is this a negative? I didn't say anything negative. I'm just telling you how powerful she is being depicted, no? And so then dahil asawa siya ng second most powerful man, kasi si VP pa rin ang ating of course number 2, no? Ngayon hindi na nga natin sino ba talagang most powerful man in the Philippines? Is it still BBM or is it now of course the de facto Prime Minister? Ayan. Okay. Alright. Sige. Teka lang tuloy na natin yung ating chika baby. Okay. Sabi ni Neri parang espasol na ang mukha niya. Espasol ba yun yung yung kakanin na may harina ba yun yung nasa saan? Oo, Diyos ko, tapos Neri hindi ko alam bakit hindi pa mag-spend ng maraming pera para ayusin na lang talaga yung mukha. Pwede naman. No, I mean, if you have that much money, pwede na ako magpasalamat sa doktor. 'Di ba? Wala akong pera, so salamat na lang sa AI. 'Di ba? Pero ayun, anyway, ano ba 'tong binabasa ko yung mga comments niyo. Tita E, nasa isang handaan. Jenny, okay lang. Sige, pakikain mo na lang ako ha, my dear. Anyway, so ano ba ito susunod nating topic? Kung may comment kayo about that, please let me know. And, don't forget to share and like muna. Paramihin mo naman, paramihin natin para makilala naman ako ni Meta. Tsaka, mamaya sa YouTube, lang, lambing. Punta din kayo doon, tapos i-click nyo na rin lang pag naka-upload na siya. Hindi ko alam talaga kung ano nangyayari sa aking YouTube. Hindi siya nagsasabay. Hindi ko alam. Anyway, ano yung susunod nating topic? Ang susunod nating topic ay, ano ba ang nangyayari sa, wait lang tinitingnan ko yung aking mga, ang ating, of course, no, we just want to recall din na may problema ang ating Speaker of the House. No? Wag natin makakalimutan yan, no? At hanggang ngayon, ang title nga ng aking segment is, Lest we forget, let's not forget na may mga issues ang mga taong yan. So, ano ba yung ating mga issue? No? Ang issue natin, of course, with number 1 issue ni Martin Romualdez, of course, is none other than the Okada luggage na hanggang ngayon naman. Remember, he denied this, no? But then lumabas, no? So, the Okada luggage is an open secret. It's an open case na hanggang ngayon hindi pa rin ipinapaliwanag ng ating House Speaker. So, hindi, yung mga bagay na to, mga pamangkin, huwag niyong kakalimutan, ha? Kasi ano tayo na nalilibang tayo sa mga iba-ibang mga teleseryeng nangyayari sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya na nangyari na naman yan, no? Sabi ko, hindi ko papatulan yung kay Anthony at saka kay Maris. Pero hindi niyo ba nakikita na every time na may pumuputok na mga pangyayari, ay bigla na lang may mga kakaiba. Like yung kay Yulo, tapos yung West Philippine Seas, tapos kung anik-anik, Alice Guo. Ito lang ang gobyernong to, ang napansin ko na mga pambihira. Lahat na nangyayari ay pambihira kapag may nangyayari. 'Di ba? Yung ito ay pangtakip, ika nga, no? Ito ay hindi po pambihira, hindi ito kakaiba sa Marcos, no? Marcos Sr., ang tawag diyan ang mga pulahan, no, ang tawag nila is low intensity conflict, yung mga pampagulo, sitwasyong pampagulo, meron yung may magrarally, may manggugulo, yun ay pakawala din nila, no, para lang ma-divert ba yung attention, no? So, wag po tayong mangangalimot, no? Pangalawa nun, yung problema natin kay House Representative, House Speaker na yon, pangalawang problema natin, of course, ay hindi pa rin natin nalalaman kung ang ating Pangulo ba ay addictus benedictus. Ito ang pinaka number 1 na hindi natin dapat kalimutan. Tayo man ay hindi masyadong
hindi natin masyadong pinapaalala yan sa'yo. Pero if you can observe, no? Kayong mga nanonood right now is, ito ang bukod tanging hindi niya tinanggi. Ayan. Ito ay isang bagay na hindi niya pinalagan. Ayan. Bakit? Yan. Ito ay isang bagay na madali niyang itanggi, pero never niya itong tinanggi. I could have simply said, "Are you that's ridiculous. I don't do such thing." No? Sabay, kung gusto niya, tawa-tawa pa siya. But he's never addressed this. 'Di ba? He's never addressed this. Sige nga, bigyan niyo nga ako ng ano. Sino ba nag-address niya? 'Di ba si Sandro lang? What do you think? Don't you think it's obvious? Sila kasi yung mga pag nagsisinungaling sila, binabalik nila yung tanong sa'yo. Loko yung reporter na nagtanong kay Sandro, binalik sa kanya, no? What do you think? Isn't it obvious? Di ba? Si Sandra, no? Anyway, yan. Hindi pa yan po in-address, no? At isa siyang isang bagay na nakapukaw sa ating utak, sa isip, at kahit anong tama o maling gagawin niya, no? Ay magkakaroon tayo ng tatak ng pagdududa. Kasi ito dapat ang in-address niyang nauna. Tama ba ako, no? Na napakadali niyang i-deny. At isa sa mga malapit sa kanya ay hindi diretsahang masasabi na hindi. No, I know this is a flashback of how we reacted the first time we found out. Ang masakit kasi nakakalimot tayo, namanhid na tayo. Hindi po katanggap-tanggap na namanhid na tayo at isang bagay na abnormal ay tinatanggap natin bilang normal. Kaya po siguro kagaya po ni Binibining Maharlika, no, ang trabaho niya is ipaalala na hindi pa po ito naaayon, hindi pa po ito natutugunan. Instead na tugunan po ay naghahanap sila ng ibang ikagugulo, no? Ng mga mamamayan sa pag-iisip upang mailipat, no, ang kanilang attention, ibaling ang kanilang attention. Ang dami na pong diretsahang nagsabi na, you know, ikaw ay ganito, ikaw ay ganito. Ang problema kasi ganito, di ba? Pag nagdesisyon po na magdemanda ang Pangulo dahil sinabihan siya ay addictus benedictus, he is waiving that right, that immunity for one, a countersuit, or number two, to be able to defend himself. No, not waiving. The other person who is accusing him, di ba, is able to open pag siya yung nagdemanda, remember, you cannot file a lawsuit sa isang sitting president because of the immunity from suit. But if they decide to waive that and they're the one who will file the claim, syempre may karapatan kung sino man yung idinimanda to present his or her evidence. Ergo, hindi sila gumagawa nun kasi alam nila kung sino man yung sinabihan, ididemanda nila ay malamang may ebidensya. Diba? So yan. Kaya kahit batuhin ni Maharlika, ni Cathy Binag, hindi sila makapalag. Kasi, sige, idemanda mo, tingnan natin. Kaya kung sino-sino nagdidemanda, sino nagdidemanda? Yung mga bataan ni Lisa Marcos, no, kung saan dumadaan yung demanda at hindi yung mismong sinabihan ang idinidemanda, no? At tapos ang kanilang tinitira ay yung mga malalapit, no? Which brings me back to my point when we started the show. Sabi ko, like for example, remember, sino yung naglabas allegedly ng video during that time sa Vancouver? Sino ba yung taga Vancouver dito? Neri ka ba? O Manitoba? So one of you. Luis from Edmonton. So kung sino remember, no, in the Maisog, Vancouver, that was the first pasilip of the video.
doon, no? Si Attorney Harry Roque was there. So from there, yun ang naging reason sa kanya kung bakit siya in deep shit, no? Being disbarred. Second is may kaso, 'di ba? Doon kasi doon nag-umpisa, no? We do have a few people, lawyers, no, who are in trouble right now because they were doing the right thing. Kaya nga kanina sabi ko yung hinahanap yung angas ng mga abogado. Ngayon ako siyempre nakikita ko, no, yung mga panyero na yung mga kasamahan ko noon na alam kong magagaling pero yun nga, no, yung English and yung diction, ang ganda-ganda ng pag-explain mo. Kasuhan mo nga. Hindi yan mangangaso kasi hindi nila kumbaga we are at such in a dark period na kahit yung Integrated Bar of the Philippines, di na natin alam, 'di ba? Nagtataka ka no, 'di ba? Binubugbog na sa kahihiyan yung mga abogado kapag pinapatawag sa House of Representatives. And yet they chose to say na wala kaming papel diyan sa kanilang pagpunta diyan o pagbabalahura ng House of Representatives. Wala daw silang papel sa pagpoprotekta ng kanilang mga miyembro. Ang papel lang nila is mangolekta ng annual fees. 'Di ba? Problemado din 'di ba? Who's in trouble right now sa IBP? Si Glenn Chong, multiple bar disbarment. Sara Duterte, I think 2 or 3, I'm not sure, no? And then we have Harry Roque is also being disbarred apart from yung mga charges niya. And then si Larry Gadon is already disbarred, no? In fact, I was checking, no? Sinabi ko dati na I think may mga disbarment charges kay Laila De Lima. Maybe I have to correct myself. Wala talaga akong makita. So maybe those were lifted already. Ayun, we do have people in trouble already who are lawyers, yung mga uma-appear sa HOR. Tapos bubulungan nila yung mga inaano nila, yung kina-counsel nila, hindi sila nakapagsalita, 'di ba? Pinapalis sila ng mga Quadcom or yung mga committees doon, no? Kala mo that's exactly what they're there for, to advise the client of their rights against self-incrimination and as to when they are already incriminating themselves. Tapos hindi sila makabigay ng kanilang mga opinion. Buti sana kung lawyer ka mismo, ikaw na nagpe-present din. But then, that's what happened to attorney, no? Yung kaibigan ni Sara at saka yung kanyang undersecretary. That's what happened. She knows what she's doing. She knows her rights. But yet, that's not enough. So if our lawyers cannot defend themselves, saan tayo tatakbo? Diba? Yun ang tanong na nakakatakot. We are indeed in a very dark age. A dark time na we can't go to the military. We cannot go to our politicians. We cannot go to the PNP. Where do we go? Diba? Siguro, yun nga no? We were always saying na hintayin natin yung elections and everything. But sa sitwasyon ng tingog ngayon, what is the purpose of that conduit, no? Yung middleman parang ang tingog sa transaction nun. That's for in aid of election. When you go through the LGUs, syempre, ano yan harap-harapan kayo, no? Napapalapit ka sa LGUs, nagkakaroon sila ng utang na loob sa partido nyo. And it creates, ano yan sa bundok pole. Okay. Syempre, kayo ang maaalala. Tsaka ito kasi yung project nila, rural yata. Yan. So, ibig sabihin talagang matatatak ang kanilang pangalan, no? Sa bawat botanteng Pilipino, which the other party lists do not have the equivalent type of services
na kayang to give that massive reach. Kaya nga sabi ko, tanong ko, paano pa yung akbayan humingi ng ganyan? Nandiretso sila sa LGU nang may pera ding involved. Paano ka tatanggi dyan, Martin? You have to play fair. Everybody has to be equal, di ba? Oh, ayan. So, yan ang isa sa mga issues natin dyan. Anyway, on the lighter note, on the lighter note, ayaw ko ubusin yung Sunday ninyo, pero siguro mga konting minutos pa tayo kasi may dalawang topic pa tayo na pag-uusapan. So, over Friday and Saturday, we were expecting massive rallies, na mangyari sa EDSA and nearby places, liwasan. Pero tahimik, maliban doon sa mga dati na nag-stay sa EDSA sa may Robinsons Galleria ba yun? Yes. Ay wala masyadong ganap, no? So, meron sinasabi na 1.5 billion budget na dapat ay pupunta sa rally pro BBM. So, hinanap natin yon at talaga naman tayo ay nag-anticipate ng rally na yan. Gawa ng laki kaya ng 1.5 billion eh. Parang ang dating nun eh, isasara nila yung yung ang tawag dito, buong EDSA para kanilang ganapin ang sinasabing rally. Pero hindi natin nakita yata yung ganun karaming tao, no? Ito siya. O yan. Bagkus wala pa daw 600 katao ang dumating doon sa rally na yon at ang itsura nga nila ito. Parang hindi papahuli ng buhay. Ayan. Sabi ni Zoe Camomot Mercado, pro-BBM rally, questions, bakit 600 lang ang BBM supporters ang pumunta sa kanilang massive rally? Who pocketed the budget? Ang unang-una po, baka naman press release lang yung 1.5 billion. No? Hindi natin makumpirma yan. No? Baka pautot lang yan para ba ipakita na, or para sindakin ang mga nasa EDSA. No? And then, hindi natin alam kung totoo may ganong budget o baka naman binawi yung budget. Alam niyo na, no? Ang may hawak po ng pera ay ang nasa House of Representatives. So, ayun. Tapos, number 2, bakit demokrasya ang kanilang sinisigaw? Ayan, ayan, so, demokrasya. Alam mo, nagpakalbo pa yung mga yan eh. Hindi ko alam, bila daw galawang mga pula to eh, di ba? Tapos, we stand, defend, and protect PBBM. Sabay, demokrasya. Pero ang conflicting man ng kanilang sinisigaw. Sino ba umagaw ng demokrasya eh? Sino ba ang sitting president? Hindi po ba si BBM? So, ang control ng demokrasya is actually with the executive, the President of the Philippines. O baka hindi na yung presidente ng Pilipinas si BBM. Why? 'Di ba? Bakit daw? 'Di ba? Yun na, do they feel democracy is lost under the BBM government? Tapos ito pangatlo, no? Ito yung katawa-tawa na pinoint out ko din. Bakit sila sa EDSA pumunta? Let's go. Ay, nako. Itong mga taong maliban dun sa minsan hindi delikadesa, kulang talaga ng common sense, no? Hindi nga ba ang EDSA ay simbolo ng pagpapatalsik ng diktadurang Marcos nung panahon ng EDSA Revolution? Bakit doon nila ginagawa yung kanilang ang kanilang mga programa? Ano ba yan? Hindi ba nila nagigets? Ako tinitignan ko tong mga nag-aanong to, puro mga kabataan to eh. Parang kailan lang, hindi sila ganun katandaan para maramdaman, naranasan nila at malaman, maintindihang lubos kung ano talaga yung pinagsasabi nila. No?
kapag tinignan mo sila talagang makakaliwa ang kilusan nila, no? Ang galawan. Walang pulis diyan, Walang pulis, maximum tolerance. Ang sabi ang program nila is from 12 to 6, alas 4 pa lang yung nag-uuwian na, 'di ba? So, naka-uniform pa 'yan at may mga sasakyan sila. So, alam mo na ano 'yan, nag-aano sila, yung binitbit sila diyan, no? Parang nag-excursion. And I'm sure libre lahat, no? At may mga anong tawag dito? Pampalubag loob. Pero hindi ako naniniwalang 1.5 billion 'yan, Diyos ko. Siguro malaki-laki na yung ano 'yan, 200, no, 100,000. Ewan ko lang, hindi ko alam ano ba yung kalakaran ng bigayan diyan. Anyway, yung itsura nila, hindi ko 'yan bibigyan ng 1.5 billion, no, Diyos ko. Mukhang mga snatcher, mga goons, at saka mukhang hindi papahuli ng buhay. Yan po ang klase ng tao na sumusuporta kuno kay BBM. O yan din yung mga klase ng taong kayang bayaran ng gobyerno ni BBM. Samantalang tayo mga TDS, di ba? Fresh! Fresh lang ang peg. Okay, nasaan tayo? Ano yan? Kasi noon, tama ka, pula. Oh, Lea, ano yan? Pula yung mga yan. Kita mo naman, sino naman, gagawin ba natin yan? Magbuhubad tayo at mapapakalbo. Di ba? Walang ganun. Anyway, so, eto, ano ko lang yun, pinaalala ko lang yun, no? At nag-aantay pa din ako sa kung ano yung kilos ng Iglesia ni Cristo kasi sila ay nag-commit, no, na magkakaroon ng isang malawakang rally in support of BBM sa kanyang pagtanggi sa impeachment. Kaya lang, ang problema nito, mga pamangkin, is may third impeachment na papasok sa Lunes. So, medyo tagilid, no? Hindi ko alam kung matutuloy yan at wala pa naman silang mga sinabi, no? Wala pa silang pahayag regarding kung kailan 'to mangyayari, and I wanna believe na hindi sila back out, no? Sino ba 'to? Beck Gallardo, may problema po talaga si Mr. Speaker, problema sa utak. Uy, harsh mo naman, okay? Anyway, we hope talaga, no? We hope talaga na iko-continue at the Iglesia ni Cristo will still make that commitment come true, no? Kasi talaga naman kailangan natin 'to. We need a break, kumbaga, para maka-score naman tayo kasi lagi na lang tayong talunan. Lagi tayong nabubutata. Kasi wala nga tayo sa power ngayon, 'di ba? Yung lagi na lang tayong nagho-hope na there will come a break, na maging patas naman yung laban kasi wala tayo sa kapangyarihan ngayon. And when an organization as big and as powerful as Iglesia ni Cristo tells us, teka lang, hindi naman kami pumapanig sa kalaban at hindi rin naman kami against you. That's already sufficient. Parang ang feeling mo is, baka may pag-asa pa kasi meron pa naman naniniwala sa patas na labanan, no? At hindi naman kami laging dehado. We felt at that time, no? Sabihin niyo yung totoo, na medyo nagkaroon tayo ng pag-asa. Diba? Nagkapag-asa tayo na kahit papano is ma-uplift ang ating kinalulugmukan ngayon. Dami kasi ako, I have not seen VP Sara for a while on TV. Baka kayo nakita nyo na. And I really need to see her para malaman din how she's doing. Okay ba yung spirit niya, no? Kasi we need that particular inspiration para ipatuloy natin to. Kasi biglang parang, alam niyo yung tumahimik, alam niyo yung parang malapit ang bagyo. Tapos yung panahon na yun tahimik, walang hangin, maganda yung panahon. Pero biglang may babagyo. I feel we are in that moment. No? Sana wag naman, no? Sana naman ay magising ang lahat ng mga namumuno sa atin and at panindigan nila yung kanilang serbisyo publiko. Kumalma ang House of Representatives sa kanilang power tripping
Kasi alam nyo, pakalmahin nyo lang, kakalma yung tao eh. Pero yung sige kayo ng sige, ayan yung ano ba, ang dami, no? I think there was one announcement na hindi na ipapatawag si Tatay Diggs sa House of Representatives. Well, you can interpret that na sabihin nilang, sumuko sila kasi, yun, rockstar si Tatay Digong, pinapunta nyo doon, kakainin niya talaga kayo ng buong buo. Pero we can also interpret it na it's calming down the situation. Tsaka matanda na rin si Tatay Digong. Baka mamaya, alam niyo naman, ayaw niyang umupo, ayaw niyang tumayo, 12 hours na. 'Di ba? Pinapatunayan talaga na kaya pa niya. Pero alam naman natin, no? Spare parts yung mga parts ng mga matatandang kagaya namin. Madali na yan bumigay. Wala kang kapalit yan. So, wag naman nating sagarin yung matanda kasi marami pang gagawin, no? Marami pa siyang ibibigay ng mga words of wisdom sa kanyang mga anak at mga sumusunod sa kanya. Okay. So, ito na yung last ko and it's not politics, no? Gusto ko lang ma-share sa inyo kayong mga hindi na nasa Canada, those who are outside of Canada, sila Louie, yan yung mga yan na nandito. Alam na nila ang sinasabi ko, but for those who are, kasi lagi na lang politics, no? I'll just share with you about Canada right now, kung anong nangyayari sa amin. No? Just to let you know that we are not in any way a perfect country, hindi po, no? But kanina pinag-uusapan natin yung healthcare. We do have problems sa healthcare, pero ang isa sa mga nagustuhan ko po dito sa Canada is even if magpipila ka ng matagal, hindi kailangang mag-ipon, no? Pag nagkasakit ka, no? And the children, basically, they go free sa schooling nila. Unless magpupunta sila, mag-university sila, there is nabibigyan naman sila ng mga government subsidies, bursaries, scholarships. Uutang sila kung gusto nila. Pero ang point there is, it's not something na mamamatay ka sa kakaipon. Because there are programs. No? Yun nga yung sinasabi natin na hindi ayuda system. There is a process. Everybody goes through it. Yun ang nagustuhan ko dito. I think many countries are like that. Singapore, yung mga first world country. Okay. So, pero kasi, sumunod sa Amerika, no, naging parang pangarap na ng maraming tao yung Canada. Especially Filipinos. And I have to tell you the truth. Canadians, they like Filipinos over all other nationalities. Kasi unang-una, malinis tayo. Masipag tayo. At saka kahit gaano katigas ang ulo natin dyan sa Pilipinas, pagdating dito sa bansang to, sumusunod talaga tayo sa batas. Which is why they really like us. And because of that, maraming bansa silang sinara na dito. Like, they're denying visa entries, obviously, no, on a quota. Hindi yan announced, no, kasi bawal yan, discrimination yan. But they approve less people coming from those countries because meron silang bad experience, no? But for Filipinos, they always give them the benefit of the doubt. Basta okay yung papeles ninyo and they think na uuwi pa kayo, babalik pa kayo after visiting or coming here to work or study, talagang bonggang-bongga, welcome kayo, di ba? So that being said, our country actually closed its doors sa mga workers. Meron tinatawag na work permit holders yan. Kasi pag temporary ka, you are either a visitor, a worker, or a student. Yan yung pasok mo. And previously, kapag nakapasok ka dito sa Canada, there are ways for you to become papatay ko muna yung camera ko, nag-freeze na naman tayo, na mahina na naman yung connection. There are ways for you to become permanent resident. Pero hindi na ngayon. Sinara nila most of the categories. 'Di ba? Dati 'yun ang gusto natin, no, makapunta dito para magkaroon ba ng chance na gagawa mo na lang yung paraan yung sarili mo, tapos ikaw ay ano ba 'yan? Mag-apply ka ng mga
ng mga PR application. Oy, wala na muna akong camera. Pasensya na kayo, nag-shutdown na naman to. But anyway, ngayon wala na 'yon. Wala nang workers because they have scaled down, no? Pinahirap talaga yung pagpasok dito bilang trabahador. So kung kayo ay niyayaya ng kung sino-sino, please make sure that they are legitimate offers at meron pa yung program na sinasabi nilang available para sa inyo. Second to that is yung students, no? Hindi na siya masyadong ang tawag doon, hindi na siya appealing kasi wala ka na masyadong makukuhang benepisyo kapag ikaw ay naging estudyante. Unang-una, kung hindi masteral or doctorate, yung PhD ang yung ina-apply, hindi mo maisasama yung pamilya mo. So dati kasi basta 1 year, 8 months and above na kurso, ay pwede mo isama yung pamilya mo. So sarado na yun sa asawa, no, or pamilya at mga anak. So estudyante na lang. Pagkatapos ay of course yung tinatawag nilang work experience after that, mahirap na rin siyang kunin para itawid ka niya sa pagiging PR. So ang tanong is it still worth it? Can I be blunt? Hindi na, no? Hindi muna ngayon. Because of the situation na if you're coming here on a visit and a legitimate visit, okay lang yan. Yung talagang di mo pinag-iisipan na gagawa ka ng paraan na makaano ka dito. Unless of course mag-aasawa ka, no? Iba kasi 'yon, no? Yung pag-aasawa is under another category and that hindi naman nila isasara 'yun, no? Yung pag-aasawa. Anyway, punta tayo doon sa bakit visa free. Ang sinabi ko dun sa last, no? And it is just going to close our show for today. Yung sinasabing visa-free ang Philippines is actually real. At yan ay depende kung ano yung travel experience nyo, no? Kapag kayo'y nag-a-apply po ng visas, no, sa iba't ibang bansa, ang una nilang tinitingnan talaga is kayo ba ay nakabiyahe na ba kayo sa ibang bansa? Kasi the more na bumiyahe kayo sa ibang bansa na is malaki yung chance nyo na makakabiyahe pa kayo. Let's watch this just one moment, no, para naintindihan nyo kung ano yung point ko. Added 13 countries, including the Philippines, in its expanded visa. Added 13 countries. Canada has added 13 countries, including the Philippines, in its expanded visa-free travel program. Instead of a visa, eligible citizens from the Philippines can now apply for electronic travel authorization. One should have held a Canadian visa in the last 10 years or currently holds a valid U.S. non-immigrant visa. This would make it easier for travelers to go to Canada for up to 6 months for either business or leisure. For Canada's Foreign Affairs Minister Melanie Joly, expanding the ETA program is also part of their Indo-Pacific strategy. She explained that they look to further engage in the region and build on people-to-people ties. Ayun. So, ano ba yung ibig sabihin? Pwede na ba yung camera ko? Yan, pwede na. Ang ibig sabihin po, kung kayo ay meron ng US visa or kung meron kayong naging Canadian visa in the last 10 years, you don't need to apply for an actual visa again. No? You just need to get your electronic travel para siyang ETA lang no? Parang advice lang siya, ganun, no? Authorization lang siya to go back to Canada. So, yan usually na-enjoy lang yan ng mga non-visa holder na countries. Like the USA, kailangan nila ng ETA, no? So, yung nangyari dyan is they gave parang regalo yan sa atin, no? Yung mga Pilipino na mababait na, they did not break their promise na overstay or to violate our laws, makakakuha talaga sila ng ETA. So, that's actually a good thing, no? Pero marami silang tinanggal. Yung dating 10 years kasi na visa, hindi na 10 years yan. So, maiksi na siya ngayon. Pero sa
it's still a 6-month stay every time you enter Canada on a visit visa. Dati, kapag visitor ka, just a few years back, no? Siguro 3 years din yung ginawa yon. You can actually apply for work while you are you're carrying your visitor visa. And then you can transition. Hindi na pwede ngayon yan. So, you can still, find work, but that's, you can't tell the government. And then, you exit and then you come back. Kasi hindi na pwede yung dating ginagawa. So, yun ay, kung interesado pa kayo to come here. I mean, if you have a US visa, why not? No? Take that advantage. May ETA. It's not very hard to apply. A few days lang. Actually, 3 days lang yata, no? Makukuha mo na yung ETA mo. And if you are coming from the United States, then you can just cross over. No, yan lang ay extra FYI para naman maghiwa-hiwalay tayo na yun, maganda ang ating aura. So, thank you very much, everybody. Sana may natutunan tayo ngayon. And next, tomorrow again, I don't know the time. Usually, it's this time or earlier. So, salamat ang marami for joining me. At sana nga, lipat muna kayo sa YouTube mamaya pag na-upload ko. Click din and share it para dumami po tayo, lumaki ang ating community. Thank you very much. Mag-ingat kayo. Don't forget, huwag magpapagamit. This has been your Tita Eats for the soft launch. Bye!